Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Tolentino at shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Sa dagandong ng sorpresa, ang mga tao ay pumunta sa gitna ng lugar ng pagsasanay. Sa oras na ito, ang alikabok ay lumilipad, at ang mga pira-piraso ng 4 na estatwa ng bato ay hinaypan sa buong lupa. Pinagpapawisan ang mukha ni Aaron, at halos bumagsak ang buong katawan niya. Ito, walang imak ang lahat ng mga alagad. Mas singkit pa ang mga mata ng 6 na matatanda sa entablado. Sa loob ng 400 years since nihilism, walang nakabasag ng stone statue. Itong anak, the boy looks so ordinary. How can he have this power? Bagaman ang 4 na mga estatwa ng bato ay mga bato, ang mga ito ay napakalakas at mabigat pagkatapos na espesyal na ginawa ng nihilismo. Ito ay nangangailangan ng maraming pagsisikap upang itulak sila pasulong, at ito ay mas mahirap na sirain ang mga ito. Si Qin Ching Feng ay nahaharap sa isang kagalakan, para sa operasyon ng Aaron, ang isang oras ng kagalakan ay hindi nagsasara. Oo, maaari itong gawin sa karamihan ng mga disipulo ng nihilismo, ngunit ang problema ay ginagamit ito upang masuri ang mga bagong tao, kaya lubos na kumpiyansa si Qin Ching Feng. Ngunit nang hindi siya masyadong masaya, sa oras na ito, si Elder Huyan ng Commandment Hall ay may malamig na ngiti, ipinapahayag ko na ang anak na ito ay hindi maaaring pumasok sa nihilismo. Agad na kumunat ang noo ni Qin Ching Feng at sinabing, bakit? Hinamak na ngumiti si Elder Huyan, may mukha ka pa ring magtanong kung bakit. Hayaang itulak niya ang estatwa, huwag hayaang tamaan niya ito. Natigilan si Qin Ching Feng. Ayon sa mga alituntunin ng nihilismo, talagang hindi niya pinansin ang pagbasag ng rebeltong bato, dahil hindi inakala ng nihilismo na kayang basagin ng bagong tao ang rebeltong bato. Headmaster, Han, ano pangalan mo? Biglang natigilan si Qin Ching Feng. 3,000, bulong ni Aaron. Bagaman sinira ni Aaron ang rebeltong bato, ipinapakita rin ito na mayroon siyang pambihirang lakas at malaking potensyal, punong guro. Nakiusap si Qin Ching Feng sa pinuno. Magsasalita na sana ang punong guro, ngunit malamig na ngumiti si Elder Huyan, Headmaster, ang 4 na estatwa ng bato ay hindi na panatili ngayong taon, kaya nasira ang mga ito. Ang lahat ng mga alagad na nabigla ay nakahinga ng maluwag. After working for a long time, it turned out that this year's 4 stone statues has forgotten to maintain, so the accident happened. I thought that guy was very powerful. Mabangis na umot-o, hindi mo ba nakitang sinabi ni Marshal Uncle ng ring court na tanga siya? Hiniling niya sa kanya na itulak ang rebeltong bato, ngunit pumunta siya upang labanan ito. Taon-taon, ang 4 na estatwa ng bato ay nangangailangan ng nihilismo upang makapagbigay ng enerhiya. Ang mga estatwa ng bato ay umaasa sa materyal ng mga ordinaryong bato upang umabot sa 1,000 tonelada. Kung hindi, ito ay magiging orihinal na hugis at magiging isang ordinaryong bato. Sa entablado, masaya rin ang 6 na matatanda. Elder Marshal Brother, kasalanan mo ito. Kung hindi mo aalaga ang mabuti ang rebeltong bato, ito ay magiging ordinaryong bato. Iniisip ni Qin Ching Feng na mayroon siyang mahusay na apprentice. Haha, ito ay para bigyan ng kaunting pag-asa si Qin Ching Feng, ngunit para yerokan din ito. Iyon ay dahil hindi niya alam ito. Talagang naisip niya na kung mangolekta siya ng isang piraso ng basura, maaari niyang ibalik. Matagal ko nang alam na ang bata ay hindi pangkaraniwan, ngunit siya ay isang materyal lamang ng magsasaka,
Ngunit ang ilang mga tao ay hindi nakakakuha ng mga apprentice, kaya siya ay gumagawa lamang para sa numero. Sa pagtingin sa 6 na matatandang nanunuya, maingat na tiningnan ni Wu Yan ang pinuno at sinabi sa mahinang boses, Elder Marshall Brother, sa tingin nating lahat ay hindi matatapos ang bagay na ito, kita mo. Tumanggo ang punong guro, well, ayon, sa sinabi mo, hindi pwedeng pumasok ang anak na ito sa nihilism. Pero, Elder Master, Qin Ching Feng, huwag kang magsalita ng walang kaparirikan. Nakapagdesisyon na ang pinuno, huwag masyadong magsalita, direktang pinutol ni Wu Yan si Qin Ching Feng. Sige, alis na tayo. Dahil doon, tumalikod ang pinuno at umalis. Malamig na sinulyapan ni Wu Yan si Qin Ching Feng at sinundan ang pinuno. Hindi umalis ang 6 na matatanda sa entablado. Sa halip, naglakad sila patungo kay Qin Ching Feng. Nang makitang hindi pa tapos ang dula, pinili ng mga alagad na manatili sa kinaroroonan nila. It's really interesting today. A waste wants to enter my nihilism, but coincidentally, there's a waste who need a apprentice. We've got to get together. Si Elder Wu Feng ang namuna sa pagsasalita. Lauki, ang lalaking ito ay matanda na at walang silbi. Kailangan niyang mag-isip kung paano gumawa ng kabaong para sa kanyang sarili. Ano ang magagawa niya kung wala siyang magawa sa isang araw? Ngumisi si Lu Yongjin. Mukhang hindi ka kontento sa resulta ngayon lang. Hinamak ni Elder Erfang ang daan. Anong hindi kasiya siya? Direktang kinurot ni Elder Sanfeng ang mukha ni Aaron gamit ang isang kamay, tulad ng pagmamasa ng putik. Iyan ba ang kwalifikasyon? Sa palagay ko hindi siya masyadong payat para maging isang magsasaka kung wala akong karne. Ang mukha ni Aaron ay hindi kurot ng sakit sa buhay, diretsyong pinalo ng galit na puwersa ang kanyang kamay, hindi nasisiyahang tinitigan itong patay na matabang lalaki na nasa harapan niya. Oh, hindi siya nagalit ngunit tumawa siyang muli at inihagis ito sa unahan. Naramdaman lamang ni Aaron ang isang bundok na direktang itinulak ang kanilang mga sarili upang lumakad sa pangkalahatan, na hindi makatiis, ang isang pag-alinlangan ay nahulog sa lupa, sa isang asong ngumunguya ng putik. Tuldok, tumingin kay Aaron sa lupa, tumingin muli kay Qin Ching Feng, at sinabi sa malamig na boses, alam kong lalabas ka ng paulit-ulit. Tumayo ka, ngumisi si Elder Sanfeng kay Han Sanchen. Ang Aaron ay galit na galit, ngunit sa oras na ito, maaari lamang tahimik na piliin na magtiis. Minsan, in the face of absolute gap, hard justice brainless, because you will ruin all opportunities, Third Elder Marshall Brother, bata lang siya. Bakit kailangan mong gawin iyon? Ang mahinang paraan ni Qin Ching Feng, Lao Chi, pangatlong Elder Marshall Brother, ito rin ay para tulungan ka. Paano mo masasabi iyon sa kanya? Hinahayaan kanyang makita ng malinaw ang katotohanan. Naiintindihan mo ba? Sabi ni Elder Liu Feng. Han 3,000 lamang stood up mula sa lupa sa oras na ito, 6 na nakatatanda balat ngiti karne huwag ngumiti, isang malumanay makipagkamay. Isang malaking puwersa ang agad na tumaob sa kanya ng ilang metro, at sa wakas ay nataman siya ng malakas sa lupa. Isang bibig ng dugo ang biglang bumulwak mula sa kanyang lalamunan, ngunit hindi ibig sabihin na sumuko. Nakagat ni Aaron ang kanyang mga ngipin, pinilit ang kanyang sarili na tumayo muli sa matinding sakit, tama si 6th Younger Marshall Brother. Bagamat sayang ka ngayon, magkapatid naman tayo. Hindi mo masasabi ang basura. Matutulungan ka namin. 5 elder isang ngiti, ang kamay ay bahagya na namang kamakaway, si Bang Aaron, nakakatayo lang, ay hinaipan muli ng ilang metro ni Julie, at sa wakas ay nataman ng malakas ang tile sa sahig. Sa pagkakataong ito, tinakpan ng isang grupo ng mga disipulo ang kanilang mga bibig at ngumisi, halatang Aaron ang larwang ginagamit ng mga matatanda para pagtawanan si Qin Ching Feng, 5 ang nagsabi ni Tu Boom, sumasang-ayon din ako kay Lao San sa loob ng 5 beses na magkasunod, lahat ng 6 na matatanda, maliban sa 4, elders, dumating minsan ang Aaron mula sa gitnang bulwagan hanggang sa pasukan ng walang laman, na natatakpan ng dugo at alikabok. Kinakagat ni Qin Ching Feng ang kanyang mga ngipin halatang binubugbog ng ilang nakatatandang Marshall Brother ang kanilang sariling mukha kapag nililinis nila ang Aaron. Nag-aaway lang sila, kaya hindi sila pangit mga Kuya Marshall, pasensya na clumsy ako. Si Qin Ching Feng, na pinipigilan ang kanyang galit, ay tumalikod at naglakad patungo sa Aaron.
Tahimik na tinitingnan ng pang-apat na elder na si Lin Mengxi ang marupok na likod ni Qin Qingfeng. May bakas ng awa sa kanyang mga mata, ngunit sa wakas ay napalitan siya ng galit at umiling-iling ang kanyang ulo. Nagising si Han Sanchen makalipas ang isang araw, na may maraming bali at maraming internal organs kung hindi dahil sa proteksyon ni Panguax at Skeleton. Naniniwala si Han Sanchen na halos hindi siya makakaligtas kagabi kung sila ay pinalitan ng iba, sila ay paralisado habang buhay. Ito ay nagpapaliwanag sa Aaron na ang mundo ay puno ng mga malalakas na tao, ito ay mapapahamak. Nang makitang nagising si Aaron, si Qin Qingfeng, na buong gabing nagbabantay, ay kinakabahang tumayo. Para sa Aaron na guilty siya ng husto. Hindi niya tinanggap ang sino man na maging isang apprentice, ngunit halos hayaan niyang mamatay ang iba dahil sa kanyang sarili. Buti na lang at nagising siya. Kung hindi, walang salita si Qin Qingfeng. Pagkatapos niyang mamatay, makikilala niya ito sa impyerno ni Lian. Habang magsasalita si Han 3,000, bigla siyang nakaamoy ng kakaibang halimuyak sa hangin. Ang amoy ay kaakit-akit, ngunit sa lupa, Han 3,000 ay di napakakaalaman. Simple, at may bakas ng halimuyak ng gatas, ang amoy ay talagang kaakit-akit, at kahit na pagnanais. Ngunit kapag nakita mong may paparating, ang pagnanais na ito ay agad na mag-freeze. Sa pintuan, si Qin Shuang ay nakasuot ng puti, napakarilag at gumagalaw, na may magandang mukha, malamig na nakatingin sa kanila. Shuanger. Nang makita si Qin Shuang, sobrang nasasabik si Qin Qingfeng. Hindi nagsalita si Qin Shuang. Inihagis niya ang dalawang berdeng bote sa lupa. Nakita ng Aaron ang bagay na ito kahapon at narinig na tinawag itong Green Jade Energy Bottle. Nagulat din si Han Sanchen na nang ihagis ni Qin Shuanggang ang bote, ang kamay niya ay kasing pinong jade. Sa totoo lang, si Qin Shuang ay dapat isa sa mga pinakamagandang babae na nakita ni Aaron mula nang bumisita siya sa mundo. Kahit na si Ivory, kumpara sa kanya, ito ay mas masahol pa. Inumin mo. May kaunting salita si Qin Shuang, ngunit maganda ang kanyang boses. Malamig at mahirap lapitan. Tumango si Qin Qingfeng, mabilis na yumuko para kunin, at pagkatapos ay nagbukas ng bote para pakainin si Aaron. Pagpasok pa lang niya sa kanyang bibig, naramdaman ni Aaron ang napakainit na pakiramdam sa kanyang katawan. Ang init na ito ay bumaba mula sa kanyang bibig patungo sa 7 meridian at 8 ugat, at sa wakas ay natipon sa dantian, at pagkatapos ay dahan-daang nawala. Sa oras na ito, naramdaman din ni Aaron na mas mabuti ang kanyang katawan. Ang lugar kung saan siya nasugatan ay karaniwang gumagaling sa bilis na nakikita ng mata. Maging si Qin Qingfeng, na nasa tapat, ay uminom ng isa pang bote pagkatapos pakainin ang sarili. Ilang minuto lang, hindi nakamukha ni Qin Qingfeng ang matandang nakayuko noon. Sa kabaligtaran, pakiramdam niya ay isang bantay pinto ng lupa. Mas bata siya ng 10 taon. Salamat, Frost, sabi ni Qin Qingfeng na may pasasalamat ng ngiti. Si Qin Shuang, mula sa simula hanggang sa wakas, ay nakatitig kay Qin Qingfeng na parang patay na tao. Walang emosyon ang kanyang kaakit-akit at malinaw na mga mata. Don't be so intimate. I'm here because of my master. Malamig na sabi ni Qin Shuang. Dream night. Walang sinabi si Qin Shuang. Si Qin Qingfeng ay naglagay ng malamig na puwit sa kanyang mainit na mukha at awkward na tumango, salamat sa kanya para sa akin. Panipi, nakakasakit lang kami ng pasasalamat mo. Medyo natarante si Aaron. Halatang nandito siya para tulungan sila, pero sa huli, ano sa pakiramdam mo na may mga kalaban sila? Your name is Aaron, isn't diba? Sa unang pagkakataon, nakatuon si Qin Shuang sa Aaron. Kung ang mga mata ni Aaron ay kasing lamig ng pumatay ng mga tao kapag siya ay galit na galit, ang mga mata ni Qin Shuang ay kasing lamig ng Arctic ice. Bumangon ka at sumama ka sa akin. Malamig na sabi ni Qin Shuang. Aaron isang leng, sa oras na ito Qin Qingfeng ngunit mabilis na Han 3,000 upang itulak pataas, ano ang sitwasyong ito? Bakit ako sasama sa iyo? Natarante si Aaron. Lumingon si Qin Shuang sa ang pinto, humakbang, huminto at sinabi sa malamig na boses, mula ngayon, ikaw ay magiging alipin ng halamanan ng Sefeng. Nagulat si Aaron. Kailan nangako si Lao Su na magiging alipin mo sa hardin? Bagamat hindi alam ni Aaron ang kanyang ginagawa, alam niyang hindi ito magandang bagay sa pamamagitan lamang ng pakikinig sa pangalan. Shuanger, Aaron ay isang guro.
Paano siya magiging alipin sa hardin ng gulay? Chin, hamog na nagyelo malamig lumiko, hamog na nagyelo libo-libong milya. Hindi ako magiging alipin. Kinuha mo ba ang pera para ibenta ang iyong sarili at hindi tuparin ang iyong pangako? Sabi ni Qin Shuang, habang dahan-daang binunot ang kanyang espada. Malamig ang espada at malamig ang mang. Ang Aaron ay mabalahibo. Kailan ko nakuha ang pera ko? Tanong ni Aaron. Ngayon lang, ang Green Jade Energy Bottle na nainom ninyong dalawa ay ang pera para sa pagbebenta ng sarili mo. Kung hindi, iinuman mo ba ang dalawa mong basura? Malamig na sabi ni Qin Shuang. Ang puso ng Aaron ay puno ng 10,000 kabayong putik ng damo na tumatakbo. Akala niya si Qin Shuang ang uri ng taong may malamig na mukha at mainit na puso. Hindi niya akalain na isa itong malaking pagkakamali. Hindi siya tumulong sa iba. Malinaw na niloloko niya ang mga tao, kahit na hindi kumukurap ang kanyang mga mata. Malapit nang makipagtalo si Aaron, ngunit matagal nang sinabi ni Lin sa kanyang isipan, Aaron, go. Ang nihilism ay hindi isang malaking bagay, ngunit ito ay may malakas na aura sa nihilism. Napakalaking tulong para sa iyo na manatili dito. At saka, kung wala kang gagawin, maaari kang maghalo ng mas maraming Green Jade Energy Bottles. Kung iisipin mo, may katotohanan. Ang Green Jade Energy Bottle ay talagang kawili-wili. Isang bote lang. Ang pinsala ni Aaron ay naka-recover ng husto. Higit pa rito, ang pagiging alipin sa taniman ng gulay ay maaaring magkaroon man lang ng matitirhan. Tumanggaw si Aaron at sumang-ayon. Ano naman sa kanya? Aaron, siya. Tumingin si Qin Shuang, ibili mo ang alipin na ito, ang bote na iyon ay ipapadala sa kanya. Tumitig ang mga mata ni Aaron, at magsasalita na sana siya. Sa oras na ito, winawagayway ni Qin Shuang ang isang puting sutla mula sa langit. Banibundle niya ang Aaron, at direktang lumipad si Qin Shuang patungo sa pasukan ng kawalan. Bumalik sa nihilism, lumilipad sa hangin sa ilalim ng pagbubuklod ng Qin Shuang, kung paano makita ang lugar na ito, kung gaano kaganda. Qin Frost na bibilang sa 4 na peak, Qingluan Peak. 5,000 ang taas ng rurok at berde ang damo. Ang rurok na bulwagan ay matatagpuan sa tuktok ng gilid ng bundok, na may isang pangunahing bulwagan at isang tila malaki ngunit napakasimpleng hardin ng gulay sa magkabilang panig. Sa mundo ng lahat ng direksyon, bagamat hindi na kailangan ng pagkain, ang mga tao ay may 5 katakawan kapag mayroon silang 5 pandama. Mas marami man silang accomplishments, sabik silang kumain. Ang gawain ng kaiyuan ay magtanim ng lahat ng uri ng gulay at prutas na kailangan para sa buong peak, ngunit ang mga gulay at prutas na ito ay puno ng enerhiya. Pagkarinig ng balita, isang matabang lalaking nasa katanghaliang gulang na parang baboy ang tumakbo palabas ng kubo na pawid sa di kalayuan. Nang makita si Qin Shuang, biglang kuminang ang buong pares ng mata ng baboy. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.